Hello everyone! Gabriel, pag-usapan naman natin ngayon ang mga bagay na mga inalam ko bago ako umalis ng Pilipinas. So, samahan niyo ako habang nag-aayos tayo dahil aayos tayo ngayon. So, alam niyo ba na bago ako umalis ng Pilipinas, ang dami kong munang binasa, ang dami kong tinanong, ang dami kong inalam. Kaya heto yung mga bagay na inalam ko na naging malaking tulong sa akin pagdating ko dito sa Czech Republic. So una sa lahat, tinignan kong mabuti ang kontrata ko at binasa ko ng paulit-ulit para malaman ko kung ano ang oras ng trabaho ko, kung may bayad ba yung overtime, kung ilang oras yung pahinga ko sa isang linggo, at siniguro ko rin kung kasama ba yung tirahan, kasama ba yung gagastusin namin sa pagkain, at sa lahat ng mga ganun. So, sunod, inalam ko din kung magkano talaga yung sweldo. So, hindi lang yung nakalagay na gross salary ang tinitingnan ko. Nagtatanong din ako kung magkano talaga yung mga binabawas katulad ng buwis o na tax, insurance, at mga iba pang mga bayarin. Inalam ko din kung ano ba talaga yung magiging trabaho ko dito. Kasi dahil sa batch namin, may mga naunang dumating sa amin dito na mga months na nauna sila. So, tinanong ko kung mabigat ba yung trabaho, kung nakatayo ba maghapon, kung ano yung mga ginagawa araw-araw. Para kahit paano sa Pilipinas pa lang, handa na yung katawan ko, yung isip ko sa hirap na pagdadaanan ko. Ito yung mga unang hakbang para hindi ako magbigla sa pagdating ko dito. Nag-exercise na ako. So, nagpapayat ako ng kaunti kasi mabigat yung kailangan kong araw-araw ang lakad, medyo magaan-gaan yung katawan ko, kaya yun, so sa Pilipinas nag-exercise ako. Ayan. So, sumunod na inalam ko yung mga tungkol sa pamumuhay, no, mga gastusin at ugali ng mga tao dito. Inalam ko yung presyo ng mga pangunahing pangangailangan, no, katulad ng mga napapanood ko sa mga video, kung magkano yung upa sa bahay, kung magkano yung bayad sa kuryente, sa tubig, sa pamasahe, ganyan. Pati yung mga presyo ng pagkain. Usually, pinapapicturean ko yung mga nasa groceries kasi nakumpara ko siya dyan sa Pilipinas. Pero, dito ko naintindihan na dapat kasi intindihin ko kung sapat ba yung magiging sweldo ko para sa magiging pamumuhay ko dito sa Czech. At kung may papadala pa ba ako sa Pilipinas. So, akala ko kasi dati talaga, pag nag-abroad ka na, so, mayaman ka na agad. so, hindi pala. Lahat mahal dito. So, pinag-uralan ko rin yung kultura nila dito, tsaka yung ugali nila dito. Sa dami ng video sa pinanood ko, no, bago ako dumating dito, alam ko na iba silang makitungo dito. Ika nga ng mga napanood kong videos, nonchalant yung mga lokal dito. So, tulad ng hindi sila masyadong palakwento, stricto sila, ganyan. So, dito, mahigpit sila sa mga batas. Bawal ang maingay. Yan. Sa atin kasi, di ba, pag bati natin lagi, ngingiti tayo, ganyan. Pero dito, iba yung paraan nila ng pagpapakita ng respeto. Dito, kahit lalabas ka lang o papasok ka lang ng elevator or pupunta ka sa isang lugar na may kulong, ganyan, kailangan babati ka ng dubiden, ganyan. Pag hindi mo kakilala, dapat babati ka talaga ng dubiden, lalo na kung mas matatanda sa'yo. Tsaka magbababay ka talaga ng nasladan. So, inalam ko din yung klima dito, syempre. Tinanong ko kung gaano kalamig. So, siya na guys, nagpapaliit talaga ako ng kasi ang laki na yun. Tinanong ko kung gaano kahaba yung gabi, kung gaano kahaba yung araw. Dahil inalam ko yon, alam ko na kung ano yung mga damit na dapat kong dalhin para hindi na ako magdala ng mga bagay na hindi ko naman magagamit. So, 23 kilos lang kasi yung kailangan naming dalhin nung panahon na yon. Kaya, mas pinriority ko yung alam ko na magagamit ko agad pagdating dito. Tapos, madali namang bumili kapag nandito ka na. Ang pinakamahalaga sa lahat, no, ay inalam ko agad kung mayroon bang lokal dito sa Czech Republic. Kung mayroon bang lokal ang Iglesia ni Cristo, kasi kung wala, hindi na ako tutuloy. Nahanap na lang ako ng ibang bansa na
meron. Kasi nga hindi nga ako familiar sa Czech Republic. So talagang isa yan sa mga pinaka-importante na inalam ko talaga. Kaya nasa Pilipinas pa na ako nakipag-ugnayan na ako sa central office namin. Kaya alam ko na at sa mga kapatid namin dito, para alam ko na pagdating ko dito, mapupuntahan ko na agad kung saan pagsamba. So ako talaga guys, ayoko talagang sanang mag-abroad. Pero kasi kailangan. So inalam ko talaga kung gaano kahirap o kabigat yung pangungulila. So mula pa lang sa mga kwento ng iba, alam ko na nadarating yung panahon talaga na iiyak talaga ako sa lungkot at mangungulila. Kaya lagi akong pumupunta sa dako para magkaroon ng panata at panalangin para mas malagpasan ko yung pangungulila sa pamilya ko. So sa totoo lang, mas mahirap pa rin yung totoong buhay kumpara sa mga kwento. Pero dahil may alam na ako kahit kaunti, so hindi ako masyadong nalito at nawala. Kaya kung nagbabalakan o may plano kang umalis ng Pilipinas, payo ko lang. Magtanong ka, magbasa ka, at maghanda ka ng mabuti. Ang kaalaman mo ang magiging pinakamalakas mong sandata sa ibang bansa. So sa mga kapwa ko OFW, ano yung mga bagay na sana inalam nyo rin bago kayo umalis? I-comment nyo sa baba at para mabasa ng iba at para may matutunan din sila. So till next video, Naslada no, bye!